Matagal na raw nagsabi si Mayor Leni Robredo na hindi na siya tatakbong Pangulo. Pero running mate niya noong 2022 na si Senator Kiko Pangilinan, posibleng sinabi nito na posibleng humina ang oposisyon dahil sa desisyong yan ni Robredo. Narito ang frontline report. Nakaluin ako nakadesisyon. Kamu wala din nag-ako pag-desisyon ko. Klaro na yan. Hindi na ako ma-retire. Noon pa man alam na raw ng mga taga-oposisyon na walang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, Sinaga City Mayor Leni Robredo. Marami raw ang nagsasabing magbabago pa naman ang isip ni Robredo pero ayaw na raw niyang makipagtalo. Kailang garo kaya pirang beses mo sabihon. Igwa pa ng gad mga. Si mga gusto sa kuya, nag-aasa pang magriba ang isip ko. Hindi na ako makikidebate. Wilingong tanasa na. Sa panayam naman ng Good Morning Kapatid, kinumpirma ni dating presidential spokesperson Edwin Lacerda na sa mga nagdaang meeting, nag-abiso na nga si Robredo sa mga kaalyado. Clarified na nag-meeting sila Bam, sina Risa, sila Senator Frank Drilon, Butch Abad, and si Leni Robredo. She said in that particular meeting that I've always been telling you na I'm not interested in running for national position anymore. Ang problema, hindi sila nakikinig. Pero sa panayam naman ng sa totoo lang ng 1PH, sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na nagulat siya sa desisyon ni Robredo. Pinag-uusapan namin kung anong proseso ang dapat gampanan para makapili kami ng kandidato. Kaya ako'y nagulat din. Yung pagtakbo po, yan ay personal decision. Okay. Hindi po pwede ang iba ang mag-decide para sa iyo. Nirerespeto ni Senador Kiko Pangilinan ang desisyon ni Robredo. Magkatandem si Robredo at Pangilinan noong 2022 national elections pero kapwa natalo sa unity. Bagamat aminadong hindi sila sang-ayon, naniniwala si Pangilinan na mas makabubuti sa interes ng bayan kung magbabago ang isip ni Robredo at pakikinggan ang gusto ng publiko na pamunuan niya ang bansa. Dahil mataas ang numero ni Robredo sa mga survey, sinabi ni Pangilinan na si Robredo ang paraan para magkaisa hindi lang ang Liberal Party, kundi ang iba pang koalisyong gusto ring magkaroon ng pambato sa 2028 presidential elections. Leadership vacuum o puwang na hindi raw maaaring mapuna ng kahit sinong kandidato ang tuluyang pagtanggi ni Robredo na posibleng magbigay daan daw sa kawalan ng unity sa kanilang grupo at pagkakawatak-watak ng kanilang puwersa. Dahil ekis na si Robredo, nasa proseso ng oposisyon sa pagpili ng ibang standard bearer. Well, si Risa Hontiveros nagsasabi na, with all yung kanyang mga the way she moves and mukhang interesado. Sila Sherda naniniwalang posibleng tumaas na ngayon ang numero sa survey ni Hontiveros at Aquino. So if you take out Leni Robredo in the surveys, in the equation, you would see the numbers of Senator Risa Hontiveros and Senator Bam Aquino go up exponentially. So it won't be a problem for us, although admittedly mataas ang numbers ni Leni, but hindi tayo magkakaproblema dahil we have very many qualified candidates in the persons of Risa and Bam. Na kapag sinurvey mo ang taong bayan without Leni's name, aangat talaga yung numbers ni Risa at Bam. I've seen it. Maging si Mayor Leni Robredo naniniwalang marami pang pwedeng kumandidatong Pangulo sa 2028. Meron siyang mga nabanggit na pangalan. Si Risa, pirang beses na nagsabing okay siya. Sa hiling ko, si Bam sa si Kiko, pwede man yan. Although pareho nagsabing Haponinda. Sa hiling ko, si Vico would make a good president. Ang ano lang talaga, si Edad. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.